pananaw ng hindi ko po nabati yung mga nasa Zoom. Sorry po. Binabati ko po yung nasa mga tahanan. Sorry po. Okay. Okay, sabi po ng tao, sabi ni Jesus, hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Ngunit sinabi naman ni Jesus, sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Alam niyo po ba nun, na lahat ng ito ay inihanda na ng Ama para sa kanyang anak? Isasagawa na lang. Kaya po binanggit niya, handa na ang anihan. Handa na kayong gumapas. Binibigyan na tayo ng go signal ng Diyos para i-reach out ang mga taong nasa ating paligid. Ito ang paggapas, ang tuparin at tapusin ang gawain. Wala pong ibang nagsagawa nito sa kauna-unahang pagkakataon kundi ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito'y plano ng Ama. Next slide. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin. Ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng buhay ni Jesus. Isinagawa niya po ang panukala ng Ama. Ako'y bumaba, tingnan niyo po ang mission ng Diyos. Ako'y bumaba sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya. Ang Ama, kalooban ng Ama, na nagsugo kay Jesus. Hindi po nagsatrabaho ang Panginoong Jesus sa ganang kanya lamang. Kung hindi kung ano ang plano ng Ama, ang instruction ng Ama, isagawa ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaan. Tingnan niyo po yung dadanasing hirap ng Panginoong Jesucristo. At ito ang kanyang kalooban na huwag kong hayaan mapahamak ang kahit sino man. Tingnan niyo po, in behind, mga kapatid, may kapahamakan naghihintay sa mga tao. Huwag kong hayaan mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin. Kung hindi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Mabigat po ang katayuan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mission. Tinapos niya ang gawain ito ng ipambayad ng Ama, ang Diyos na nasa langit, ang kanyang ang buhay ni Kristo. Medyo usog mo po, sister. Nakalihis po dito sa o liitan mo po. Buhay ni Kristo para tubusin ang kasalanan ng tao. Purihin ng Diyos ang kanyang salita. Kagandahang loob ng Diyos, ang kaligtasan ng tao. Sabi po sa Efeso, Kabanata 2, talatang 7-8, ginawa niya ito upang sa darating na panahon and in the future, mga kapatid, lilisanin natin lahat ang mundo. Pero sa pagpapatuloy po ng gawain ng Diyos and in the future, sabi niya po dyan, no? Maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Diyos.
sapagkat dahil sa kanyang kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo sarili. Hallelujah. Ngayon na ang kaukulang panahon. Sabi ni Apostol Pablo. Sa Korinto po, no, pangalawang Korinto, kabanata 6, talatang 1, 2, yamang kami magkakasama sa kagawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Purihin ang salita ng Diyos. Itong paggapas ng kaluluwa ay handa na po, sapagkat po, no, sa mga unang talata, nakita ninyo, isinaayos na po ito ng Panginoon. Binibigyan niya na po, no, ng kapangyarihan ang mga Kristiyanong pinananahanan ng Santong Espiritu ang kanyang salita. Parang sinasabi ng Diyos, sige, pumunta ka sa nais mong puntahan. Hindi na dapat na maghintay pa ng 3 o 4 na buwan sa pananaw ng tao o 1 linggo o 1 araw ng panahon ng anihan. Simulan agad natin ang pag-abot ng mga tao para kay Kristo. May tuntunin pong ibinibigay ang Diyos sa atin, mga kapatid, sa mga nagnanais na makisama sa paggapas o pag-ani ng mga kaluluwa. Ang sabi po, ituon natin ang ating mata kay Jesus. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, ituon lang natin. Po, doon tayo magpo-focus. Habang tayo po ay humahayo, huwag natin tignan ang mga bagay-bagay sa mundo. Kasi po kalimitan po ito na experience ko eh. Kapag ang laki ng bahay, mataas ang pader, kalimitan po iniiwasan. Pag nakakurbata, nakakotse, iniiwasan po ng tao. Huwag po tayong titingin sa ganon. Ang tignan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tignan natin ang bukrin, masdan natin ang tao kung papaanong ang Diyos na nakakakita nito. Tignan po natin, no? Yung scripture. Kitang-kita ng Diyos mula sa kalangitan ang kalagayan ng maraming tao, mga kapatid. Sabi niya po dito, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag ang Ama. Habag na habag po siya. Isinasa larawan po ng scripture. Nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito. Nakikita niyo po ba yung mga taong litong-lito? Walang direksyon. Amen po ba, mga kapatid? Walang direksyon ang buhay. Litong-lito sila. Hindi alam kung anong gagawin. Lalo na po kung inyo pong babalikan ng tanaw ang pandemya. Mas matindi po ang dinanas ng mga taong wala pa kay Kristo. Tayo po medyo nayugyug tayo po nun eh. Amen po mga kapatid? Naramdaman natin yun. Medyo namoblema tayo, no? Nagpanic buying, lahat, no? Aligaga ang maraming tao. Tinitignan po ng Panginoon sang-ayon sa kanyang scripture. Sang-ayon sa kanyang salita. Liting-lito at hindi alam ang gagawin. Walang direksyon.
ang maraming tao. Parang mga tupang walang pastol. Magulo po ang buhay. Kasi po walang gumagabay. Nagkakanya-kanya ang maraming tao. Pag yan po ay inyo pong tinresure, mga kapatid, talaga naman. Mauunawaan natin na ang pangangailangan nito ay madalian, huwag nating ipagpapaliban. At dyan po, mga kapatid. At dyan po yan, no? Lahat naman po ako, I believe po na lahat ng mga Christian church, patuloy po yan. Patuloy yan na kumikilos sa gabay at patnubay ng Santong Espiritu na nananahan sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang nagtatanim ay kailangang umani. Very practical po. Nagtanim tayo ng binhi, nag-share ng salita ng Diyos. Pagdating ng araw po, practically, aani ang nagasik. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran. Tingnan niyo po, nagbibigay ang Diyos. Kapag sumusunod ang kanyang anak, nagbibigay po ng ganansya ang Diyos. Kabayaran at nagtitipon. Tinitipon niya po, no? Tingnan niyo po, no? Tinitipon niya yung kanyang inani o ginapas. Binibigkis. Para bakit po? Para sa buhay na walang hanggan. Kambiran, nag-iipon tayo ng maraming kaluluwa. Kaya't magkasamang nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. Salamat po, Panginoon. Sa kawikaan po, pagmasdan nyo ang kawikaan ng Diyos. Sa mga talatang ito, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Huwag po natin alisin, no? Kung ano po yung message, no? At salita na pinapaabot sa atin ng Diyos, huwag po natin kakaligtaan. Aral ko at huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Andito po. Huwag natin hayaan po na mawala ang salita ng Diyos. Susunod. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay. O, pinagpapala ng Diyos po. Tignan mo. Tignan niyo po ang salita niya. Humaba ang iyong buhay. Tumagal. Tignan niyo po, nagbibigay po ng pagpapala ang Diyos. At maging masagana sa lahat ng kailangan. Purihin ng Diyos. Susunod. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. O, binibigyan na po tayo ng tuntunin ng Diyos. Nagpapaalala ang salita ng Diyos. Huwag kang tatalikod. Ikwinta sa iyong lieg at itanim sa isipan. Next slide. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos. At kikilalanin ka ng mga tao. Hallelujah. Tingnan niyo po yung mga parangal ng Diyos, no? Sa mga taong sumusunod, hindi kinakalimutan ang salita niya. Sa Kawikaan, Kabanata 7, talatang 1-3, aking anak, salita ko sana ay ingatan. Itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata. Hallelujah. Next slide. Purihin ang Diyos. Ito'y itali mo sa iyong kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Tingnan niyo po, pinapahalagan ng Diyos ang isip ng tao.
na naroon po ang banal niyang salita. Nabubuhay sa isipan, sa puso, at katawan ng tao. Kagalakan sa mga manggagawa ang umani na masagana. Amen! Masaya po tayo. Kapag tayo ay umaani ng sagana, kahit po sa ating pamumuhay, nananagana tayo. Dating ng dating ang pagpapala ng Diyos, nagagalak tayo. Halos parangalan natin ang Diyos. Papurihan natin ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba mga kapatid? At masayang masaya po tayo sa mga panahon na yon. Sabi po ni Mark, hindi po si Brother Mark, ano po, sa Marcos po, no? Sa mga talata pong ito, basahin po natin ang salita ng Diyos. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian po dito sa lupa po, no? Kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong nagasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi, pagmasdan niyo po, no? At namnamin ang salita ng Diyos. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago. Ngunit, hindi alam na nagasik kung paano. Tingnan niyo po yung nagasik po ng salita ng Diyos, binhi. Pagdating po ng gabi, nahasik niya po, no? Nung araw, nahasik niya ang binhi. Pagdating niya ng gabi, sinasalarawan po ng salita ng Diyos. Siya po ay natutulog, nagpapahinga. At pagdating ng umaga, bumabangon. Pagmasdan niyo po, ang scripture, tumutubo. Wala siyang kamalayan. Tingnan niyo po, ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Ano po ang una nito? Kapag nahasik, uusbong muna. At ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Hallelujah. Sunod po, kapatid. Kapag hinog na ang mga butil, trigo po, no? Nakikita niyo po, pag hinog na ang trigo, talagang hina-harvest na po yan. Hindi na ipinagpapaliban po yan, no? Parang argent talaga siya. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong nagasik ng binhi ng salita ng Diyos. Sapagkat panahon na para ito'y anihin o gapasin. Mga kapatid, susunod. Pagmasdan po natin ang binhi na sinasabi ng scripture, hindi po ni Pastor Ed. Natutulog po ang nagasik sa gabi. Tingnan niyo po ang hinasik na binhi. 1 minuto at kalahati po yan, mga kapatid. Pero parang walang background music na. Yan. Tingnan niyo po Walang malay po yung nagasik. Makikita po natin mamaya sa scripture, mga kapatid. Pagmasdan niyo po, buhay na buhay po
Okay, no? Nakita niyo po ha? Balikan po natin yung kay Mark, yung huling mga talata. Ang lupa ang nagpapasibol. Kung walang lupa po, no? Parang may hirapan. Ang lupang binabanggit po ay ang tao. Mga kapatid, ayon kay Luke. Sapagkat ang katawan natin na to ay lupa. Itinatanim ang salita ng Diyos sa sensitibong bahagi ng katawan ng tao, ang tainga. Hindi po yung literal na ipapasok po, maririnig. Apo, no? Pag po, baka magkamali tayo. Kailangan marinig ng tao ang salita ng katotohanan. Kaya po sabi, tuon lang natin ang ating Panginoon. Ituon lang natin ang ating mga mata sa Panginoong Hesus. Sa kanyang salita. Ito po'y sensitibong bahagi ng tao. Ang tenga. Hayaan po natin makikita po natin ang mga nangyayari po tungkol sa salita ng Diyos. Sa banal na kasulatan ng Diyos. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik siya sa bunga. Sa butil. Susunod kapatid. Kapag hinog na, ang mga butil, agad itong ginagapas. Ng taong naggasik, yung nagtanim po, kailangan aani siya. Yun po ang pananaw ng salita ng Diyos. Yung taong naggasik, ay kailangan umani. Nagasik sapagkat panahon na para ito'y anihin niya. Amen. Praise the Lord. No? Sabi po ni Apostol Pablo, pinagsama-sama ko po yung mga taong talagang magagaling po sila talagang magtanim. Magagaling. Alam po nila lahat ang instruction ng salita ng Diyos. Sabi niya, ako ang nagtanim, sabi ni Apostol Pablo. Si Apollos ang nagdilig. Alam niyo po ba, kilala niyo po ba si Apollos? Si Apollos po yung magaling magtalumpati. Pero hindi politiko. Yun talaga po yung kaloob sa kanya ng Diyos. Magaling siya magsalita, magpaliwanag ng tungkol sa Diyos. Sabi diyan, ako ang nagtanim, Apollos ang nagdilig. Subalit ang Diyos, ano po ang role ng Diyos? Mga kapatid. Oo, sabi ni Mark, natutulog siya sa gabi habang tumutubo ang binhing hinihasik niya. Ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagbibilig ang mahalaga kundi ang Diyos, mga kapatid. Ang role lang natin, mga kapatid, ay magtanim at magdilig. Si Pablo nagtanim, si Apollos ang nagdidilig. Tingnan niyo po, laging magkaktuwang, no? Hindi po talaga pinapaalis ng solo. Kailangan meron kang katuwang. May iba't iba pong kaparaan ng kaloob na regalo or gift sa bawat isa sa atin ng Diyos. At ito po yung magagampanan lang ng bawat isa sa atin. Sang-ayon sa sinasabi po ng banal na Espiritu. Sabi po yan, hindi ang nagtatanim o nagbibilig ang mahalaga kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Sunod, kapatid. Ang nagtatanim at nagbibilig ay parehong manggagawa lamang. Tingnan niyo po, siya nagtanim, yun ang gift niya. Ako ang nagdilig, yun ang gift ko. May kanya-kanya, pero isa lang po ang trabaho niya. Kapwa manggagawa ng Diyos. Parehong manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap
may ibinibigay pong ganansya ang Diyos, pagpapala sa mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Pagsisikap, mga kapatid, pinagsisikapan niyang masunod ang mga binibigay na tuntunin ng salita ng Diyos. Susunod, mga kapatid, parang malapit na natin itong matapos. Sunod po. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Sino po ba ang bukirin tinatawag? Sabi po ni Apostol Pablo, ang tao. Kami kapwa manggagawa. Ayan po, sama-sama tayo. Kasama ni Apostol Pablo sa panahong ito po, ha? Kasama pa rin natin siya, si Apostol Pablo. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Hallelujah. Sarap naman palakpakan natin ang Diyos. Amen. Oh Lord, papuring palakpak para sa iyo. Sabi po, yung tinatalakay po natin ito, no? Ng ating senior pastor, no? Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng talinghaga. Teka muna po. Hindi pa ako tapos. At wala siyang itinuro sa kanila ng hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Tuloy, next slide. Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko ang mga bagay na inilihim mula pa ng likhain ang daigdig. Tingnan niyo po, kaya po ang buti ng Diyos sa atin. Pinagtiwalaan tayo ng Diyos. Inilihim niya po ito, no? Mula pa noon. Sunod. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay, lumapit sa kanya. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumutubo sa bukid. Yan po, makikita natin kung gaano po kaaktibo ang Diyos sa paghahasik ng salita. At tignan din po natin, ha, kung gaano kaaktibo ang demonyo sa mga scripture na ito. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damo, tumubo sa bukid. Sunod. Sumagot si Jesus. Ang naghahasik na mabubuting binhi, sino po? Ang anak ng tao. Ang Panginoong Jesus. Sunod. Ang bukid ay ang daigdig. Okay? Ang mabuting binhi ay ang sino po? Ang taong kabilang sa kaharian. Sino po yung mga binabanggit na to? Kabilang sa kaharian ng Diyos. Tayo po, mga kapatid. Ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng salita. Ulitin lang po natin, no? Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. At ang mapanirang damo naman ay sino?
ang demonyo. Active ang Diyos sa pagtatanim ng binhi ng salita. Pero tignan niyo po, ang masama, mga kapatid, aktibo rin siya. Sunod po. Ang kaaway na naggasik ng damo ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Hallelujah. Sunod po. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon. Nakita niyo po doon sa illustration natin, no? No, paano natin ipinakita po yung halimbawa, no? Yung ginagapas. Ano po, doon pa lang po makikita niyo na may mensahe ang Diyos. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, talaga pong hihiwalay ng Diyos. Hindi pwedeng magkasama ang masama at mabuti, talaga pong may paglalagyan. Ang masama at mabuti. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Mga kapatid. At sinabi po, ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin muna nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala. Hinihiwalay po. Hinihiwalay ang dayami na pagsasalarawan po ang damo, no? Pagsasalarawan ng demonyo. Demon, masamang tao. Sabi po diyan, no? Lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Susunod, kapatid. Ano ang kapupuntahan po ng taong masama nang hindi kumikilala sa Diyos? Ihahagis nila ang mga ito sa naglalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mga ngalit ang kanilang mga ngipin. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Nakita niyo po, no? Ipinapaliwanag po ng banal na Espiritu sa atin ang salita ng Diyos para maunawaan natin kung ano ba itong kinalalagyan natin, bakit naghahasik tayo ng binhi, no po, at tumaan tayo ng binhi. Para alam po natin, no, parang transparent po sa atin mga isipan. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Susunod. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid. Alam niyo po sa Kawikaan, no, yung matuwid. Po, sa Kawikaan po binanggit niya yan, no. Pero sa mga pangkaraniwang libro pong naisulat, mananampalataya. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag. Purihin ng Diyos. Na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Salamat po, no? Binigyan tayo ng Diyos ng dalawang tenga. Naririnig natin ng maliwanag ang salita at tuntunin ng Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sa Matthew 13:24-30, nagsalaysay muli si Jesus. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya,
Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Tingnan niyo po mga kapatid, kung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo ng buong puso, nananahan po sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya tayo po yung binabanggit niya na mabuting binhi na naghasik. Binabanggit po dyan mga kapatid sunod. Isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Iba naman po, no? Ang pahiwatig po ng salita ng Diyos kay Matthew po, no? Dumating ang kanyang kaaway, nagasik ng pamanirang damo sa triguan at saka umalis. Talaga po, ang diablo po, walang gagawing matino yan sa buhay natin. Sisirain talaga ang buhay natin yan. Nang tumubo at nagbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Hallelujah. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong. Sabi niya po, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may tumubong? Sabi niya, bakit po may damo ngayon? Nagtataka po yung mga farmer. Bakit may damo ngayon? Nagtatanong sila. Sumagot siya. Si Jesus. Sinagot ni Jesus po ang mga katanungang ito. Isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan. Ito po ang tanong ng mga farmers, ang mga utusan. Bubunutin po ba namin ang damo? Ang tanong nila. Sabi ng may-ari ng bukirin, huwag. Baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya. Totoo naman po yung kailangan. Tignan po natin. Kasi po yung ugat nun eh. No? Tumutubo po yung trigo, tumutubo yung damo. At yung, kung mapapansin niyo po yan, no? Magkakalapit yan, halos magkakatabi-tabi na po yan. Nagbubuhol-buhol na po yung ugat. Kaya binigyan sila ng instruction na may-ari ng bukid sa mga hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihin. Sa pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani. Instruction ng Diyos. Ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong bigkisin. Alam niyo na po yung damo, sumisimbolo po ng demonyo. Hayaan mo silang kapwa lumago. Pagmasdan po natin ang ating buhay, mga kapatid, in reality. Hayaan natin. Tumubo yan. Magkasama siya eh. Hindi naman naghihiwalay po eh. Hindi po naghihiwalay. Ang mabuti at masama. Ang instruction ng Diyos, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkisin at saka sunugin. Sandali lang po. Sunugin pagkatapos ipunin naman ninyo ang trigo sa kamalig. Pagka nag-harvest po ba tayo, ano pong ginagawa? Binubunot po ba natin o pinuputol? Hindi kasama ang ugat. Kaya nga po may karet. Pinuputol po, hindi yung kinukuha yung ugat. Pinuputol ng karet. Ipunan muna ninyo ang damo at inyong pagbigis-bigisin at saka sunugin pagkatapos ipunin ninyo ang trigo
sa aking kamalig. Tingnan niyo po, no? Iniipon ng Diyos ang binhi ng trigo na naitanim. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pagmasdan po natin, reality ang ating buhay. Napakasipag po ng Diyos. Lagi niya tayong tinitipon. Tingnan po natin ang buhay natin. At sabi nga ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdidilig. Tingnan po natin ang ating buhay. Magaling po magtalumpati si Apollos. Siya yung nagdidilig, no? Tinitipon niya ang maraming Kristiyano nung kapanahunan nila at patuloy na dinidiligan ang salitang naitanim ni Apostol Pablo. Siya kasi po yung gumaganon eh. Naglalayag siya eh. Napakasipag nito mga tao. Akalain mo nakaabot ang salita. Sa atin po, sa panahon natin, no? Marami ang umaasa sa panahon ng anihan. Amen po ba? Inaasahan po natin yan, yung mga tinanim natin. Kaya marami pong umaasa. Sunod po, mga kapatid. Kapag konti ang tinanim, o siyempre, ganun. Literal lang naman. Practical yan. Practical po yun. Konti lang tinanim mo. Kapraso lang eh. Konti din ang aanihin mo. Sunod. Okay. Pag konti daw po ang itinanim, konti rin ang aanihin. Walang itinanim. Walang ani. O, di ba? Wala tayong tinanim. Wala tayong aanihin. Okay, susunod. Napakaraming aanihin, no? Tingnan po natin ang salita ng Diyos pagkatapos po nito, no? Napakaraming aanihin, tunay po yan, mga kapatid, nagsasabi po ng katotohanan. Ang salita ng Diyos, ngunit kakaunti ang manggagawa. Alam na alam ng Diyos eh. Alam na alam ng Diyos. No, kung paano umiikot ang buhay nating lahat. Napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Sabi po, mula kay Lucas, Kabanata 10, talatang 2, sinabi niya sa kanila, napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Sabi po, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Hallelujah. Sunod po. Sabi naman ni Mateo, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Susunod na talata. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga manggagawa o mag-aani. Mga kapatid, sabi po doon sa mga nakaraang talata, ang may pandinig ay makinig. Kakapusan po ng manggagawa, mga kapatid, ang ipinapaabot na mensahe. Kung tayo po ay nakakarinig, mga kapatid, sino po ang tutugon sa panawagang ito? Ang Diyos po ba? O ang tao? Gamitan natin siya ng common sense. Kusang loob. Alam niyo po ba ang paglilingkod ay kusang loob? Amen?
Ang tutugon po sa panawagang iyan, walang iba kundi ang mga mananampalataya. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Tayo po na nakakarinig ng salita ng Diyos. Tayo ang tutugon sa panawagang ito. Purihin ng Diyos. Hindi ko po matatapos mga kapatid. May mga natitira pa po eh. Tutuloy na lang po natin. Okay lang po. Sa inyo sa Friday night. O sige po, tayo tayong lahat.